Pinag-iingat naman ng mga residente sa La Carlota City kasunod ng muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Narito ang balita ni Verhil Parba. Nagresulta sa pagkakaswi ng isang sibilyan ang naging pagtakas ng isang sasakyan na tinutugis ng mga kapulisan Kamakalawa kaugnay sa isinagawang Oplan Sita. Kinilala ang biktima na si Manuel Gamulalog na agad binawian ng buhay. Nasagasaan din ng sospek ang dalawa pang kapulisan sa gitna ng nangyaring habulan. Nakita ang sasakyan ng tumakas na sospek sa taniman ng mga buto na positibo sa iligal na droga. Nakuha sa isang pulang Mazda 3 na may plakang ZCG629 ang isang transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. 3 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 85 gramo at nagkakahalaga ng halos 600,000 piso. Isang unit ng submachine gun na 45 caliber, 2 magazine para sa nasabing baril, 13 pirasong bala para sa 45 caliber, isang unit ng Smith & Wesson Magnum 357 revolver na walang serial number, 6 na piraso ng 357 Magnum na mga bala at isang itim na holster. Patuloy ang hot pursuit ng Taal Municipal Police Station para madakip ang sospek. Panawagan ng mga otoridad sa publiko na agad ipagbigay alam ang anumang impormasyong makatutulong para sa paghuli ng tumakas na sospek. Binalot ng abo ang buong syudad ng La Carlota matapos mag-alburuto ang Bulkang Kanlaon alas 2 ng madaling araw nitong 13 ng Mayo. Labis na apektado ang mga residente dahil masakit daw sa mata ang kumalat na ashfall. Hindi lang ang mga bahay at sasakyan ang naging kulay abo, kundi maging ang mga tanim ng gulay. Nananatiling nakataas sa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon. Pinapayuhan ang mga residente na magsuot ng face mask, magdala ng payong kung lalabas at higit sa lahat manatiling alerto sa posibleng pag-alburoto muli ng bulkan. Hindi napapayagang makadaan sa San Juanico Bridge ang mga mabibigat na sasakyan gaya ng mga truck matapos na makitaan ng pangangailangang ayusin ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nagdurugtong sa Leyte at Samar. Papayagan lamang na makatawid sa iconic bridge ang mga sasakyang hindi lalagpas sa 3 metric tons axle load at bilang alternatibo, maaaring gamitin muna ang RoRo bilang transportasyon para sa Department of Public Works and Highways at Office of Civil Defense Region 8. Mahigpit ding magbabantay sa mga checkpoint ang matauhan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para masiguro na walang makakalusot ng mabibigat na sasakyang dadaan sa tulay para sa kaligtasan ng mga motorista. Pinapayuhan naman ang mga residente at biyahero na manatiling updated para sa mga karagdagang impormasyon at paalala. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Verhil Parba, SMNI News.